Hello mga kapisngi, magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa panibagong araw ng ating trabaho at paghahanap buhay. Marami ang nag-iisip na madali lamang ang magtrabaho, ngunit sa likod ng bawat kinikita natin pera ay maraming sakripisyo, pagod at tiyaga ng ating nadarama. Araw ay maga tayong gumigising upang ihanda ang ating sarili sa mga gawain. Kahit minsan ay nakaramdam tayo ng pagod o antok, kailangan pa rin nating bumangon dahil may responsibilidad tayo dapat gampanan. Trabaho ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa mahal natin sa buhay na umaasa sa atin. Sa bawat araw na lumilipas, iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha. May mga bababait, mamasayahin at may mga pagkataon din na mga taong susubok sa ating pasensya. Ngunit natuto tayong makisama at umuunawa dahil bahagi ito ng ating pag-uunlad bilang isang tao. Ang bawat karanasan ay nagiging aral na maaari nating dalhin habang buhay. Mga araw din na mabagal ang kita at tila nakapanghinaan na nalubog, ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Tagumpay hindi nakukuha sa isang iglap, ito ay bunga ng patuloy na pagsisikap, pagtsatsaga at pananalig sa Diyos. Habang patuloy tayong lumalaban sa hamon ng buhay, mas lalo tayong tumitibay at nagiging mahanda sa anumang pagsubok. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko sa trabaho ay ang papahalaga sa bawat sentimong kinikita. Pag alam mo ang hirap ng paghahanap buhay, mas natuto kang mag-ipon, mag-budget at gumastos ng tama. Natuto rin tayong maging magpapasalamat sa malit na biyayang dumarating sa araw-araw. Dumating na pala dito si Paring Mata mga kapisngi, isa siya sa mga madalas natin nakakasalamuha dito sa ating trabaho. Habang si Kuya Udong naman ay abala sa patuloy na paglilinis ng ulo ng baboy. Isa ito sa mga gawaing nangangailangan ng tiyaga at maingat na paghahawak upang masiguro na malinis ang produkto. Tuwing gawaing ito, makikita natin ang bawat hanap buhay ay nangangailangan ng sipag, tiyaga at pagiging maingat. Trabahong maliit kung ito ay marangal at nagdadala ng kabuhayan. Kung wala pang gaano mamimili mga kapisngi, hindi mawawala ang kulitan at asaran ng mga kasamahan ko sa trabaho. Habang naghihintay ng mga customer, kanya-kanyang biruan at tawanan muna para kahit papaano gumana ang pakiramdam at mawawala ang pagod. Sarap talaga magtrabaho kapag may masasayang kasama, kahit simpleng kwentuhan at biruan lang. Nagiging mas magaan ang bawat oras ng paghihintay. Ang mga tawanan na ito ang isa sa mga nagbibigay sigla sa amin upang ipagpapatuloy ang aming trabaho sa buong araw. Buhay, hindi lang puro trabaho at pagod ang dapat nating pagtutuunan ng pansin. Maganda rin ang pagkakaroon ng magandang samahan sa mga taong nakakasama natin araw-araw. Simpleng tawanan at pagkakaibigan ay nagiging dahilan upang mas maging masaya at makulay ang ating buhay. Kaya habang wala pa masyadong mamimili, sulitin natin ang sandali ng kwentuhan at tawanan. Kapag dumating na ang mga customer, balik seryoso na ulit sa pagtitinda. Nito ang buhay sa palengke, may trabaho, may pagod, pero may kasama namang saya na hindi matutumbasan. Kalungkot talaga kapag walang mamimili mga kapisngi. Pero ganyan talaga ang buhay sa pagtitinda. May araw na maraming bumibili at may mga araw na tila tahimik ang pwesto. Mga panahon mahina ang binta, doon nasusubok ating tiyaga, pasensya at pananampalataya. Kung naghihintay ng mamimili, patuloy lang tayo sa pag-aayos ng paninda, pakikitungo ng maayos sa mga tao, pag-asa na may dumating ding biyaya. Hindi man maganda ang binta ngayon, hindi ibig sabihin ganun na palagi. Minsan ang tahimik na araw ay bahagi lamang ng pagsubok bago dumating ang mas magandang pagkakataon. Ang bawat araw ay may kanya-kanyang pagsubok, ngunit may dala rin itong pagkakataon para tayo ay matuto at mas tumatatag. Habang ang iba ay naghihintay ng customer, sila naman ay patuloy na naghahanda dahil alam nila na anumang oras ay maaaring dumating ang mamimili. Ganito ang buhay sa palengke. Hindi basta hinihintay ang biyaya, kundi pinapaguran at pinaghahandaan. Mga kapisngi, sa likod ng bawat maayos na tindahan, may taong masipag, magtiyaga at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Swerte pa rin tayo mga kapisngi at mga itrabaho tayo ngayon. At hindi man perpekto ang araw-araw nakita at may mga pagkakataon mahirap ang bintahan, malaki pa rin ang dapat ipapasalamat dahil may marangal tayong hanap buhay. Kami nasa labas na patuloy na umaasa at naghihintay ng pagkakataon. May ilan na walang trabaho at may iba na humihingi ng limos para mabuhay sa araw-araw. Kung tayo ay may kakayahang kumilos, magtrabaho at kumita, kahit papano mahalaga at pahalagahan natin ito. Trabaho, gaano man ito kalit o kahirap, ay biyaya. Ito ang nagbibigay sa atin ng dignidad at pag-asa na umasinso sa buhay. Bawat pawis at pagod may kapalit na aral at lakas ng loob na magpapatuloy. Mga kapisngi, habang tayo ay may trabaho, ipapasalamat natin ito sa Diyos. Tuloy lang tayo magsikap, magtiyaga at magiging mabuti sa ating kapwa, dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera kundi ang kakayahang kumita ng marami. Maswerte tayo na may trabaho, kaya pahalaga natin ito
ito at gawing inspirasyon upang mas galingan pa sa buhay. Si Kuya Udong kahit sa gitna ng init at pagod patuloy lang sa kanyang ginagawa. Maingat na inaayos ang mga karton at kagamitan. Makikita mo talaga ang sipag at dedikasyon sa bawat isa dito sa palengke. Dahil alam nila na ang bawat kilos ay bahagi ng kanilang hanap buhay. Ang tanghali na at medyo humuhupa ang mga mamili, di pa rin tumitigil ang trabaho. Ganitong oras, mas pinapaganda nila ang ayos ng tindahan, naghahanda para sa mga sunod pang customer na darating mamaya. Ito ang buhay sa palengke mga kapisngi, walang sayang na oras, bawat minuto ay mahalaga sa paghahanap buhay. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo sa amin sa buhay at sa kalakasan na aming natanggap sa araw. Sa bawat pagising namin sa umaga, isa na itong malaking biyaya na dapat ipapasalamat sa iyo. Maraming salamat po sa lakas ng katawan, sa kakayahang makapagtrabaho, mga taong nakakasalamuhan namin sa araw-araw na buhay. Ikaw pa rin ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at tibay ng loob upang magpapatuloy. Nawa po ay patuloy mo kaming gabayan sa aming hanap buhay at ingatan mo po kami sa bawat galaw at desisyon. Hanggang sa sunod na kwento mga kapisngi, patuloy lang sa buhay, patuloy lang sa pangarap. Oh, 1, 2, 3, go! Kilig-kilig naman ako. Thank you very much. Bye-bye! Wow! Thank you po sa mga